Hello. Hello pa. Live tayo, live. Live na po tayo sa mga nakikinig. Pakipara niyo po ang link sa ating mga groups. Marahil sa mga hindi pa nararating na unawa, hello, andiyan Ate Gaba, ang aming Pastor Jack, hello. Sa mga marahil ay masasabing mga sanggol, ay may magiging sorry, ako naman ako inubo. Magiging parang sinasabi sa English, strange para ito sa mga sanggol, sa mga bagong panganak, o sa mga reliyoso ngunit naniniwala na sila'y Kristiyano. Ngunit ito po ay, kung mapakinggan natin, hindi po kahina-hinayang o wala po tayong lugi. Dahil dating ang panahon sa ayon natin sa gusto, dadanas tayo ng mga pagkakataon na hindi kaaya-aya sa mga sanggol dahil ito ay bunga o resulta ng pagiging sanggol. Dahil sa patuloy tayong hindi lumalago, hindi po ang Diyos ang nagpapahintulot ng mga kalamidad sa ating buhay. Gusto ko maunawa natin lahat na may mga pangyayari sa buhay ng tao na hindi dapat nangyari kung siya ay lumago. May mga pagkakatisod tayo na pagkakatisod ng isang sanggol na kung sana ay lumago tayo, hindi tayo natisod, hindi tayo nabukulan, hindi tayo nabalian. Pero dahil sa marami sa atin ang ayaw lumago, sinisisi natin sa demonyo o sa Diyos ang pagkakatisod natin. Sana naunawaan ninyo. Alright. Tuloy po tayo.
May mga obligasyon ang Kristiyano na kung hindi niya magawa, naiiwan siyang sanggol. At nang dahil dito, lahat ng kalamidad na hindi niya dapat danasin ay dinadanas niya. Ulitin ko po. May mga kalamidad sa buhay ng Kristiyano na nagtataka siya kung bakit nangyayari, na hindi dapat mangyayari at hindi karapat-dapat sa kanya. Ngunit dahil hindi niya naunawaan na ang mga kalamidad, ang mga pangyayari na hindi ka nais-nais sa kanyang buhay ay bunga ng kanyang paging sanggol, mamamatay siya sa mundong ito nang hindi niya naunawaan kung bakit. So, sa 5 araw na wala ako, nag-minister ako sa Lord. Dahil nakikita ko na kataas-taas na ng ating mga pinag-aaralan, ngunit naiiwan na sanggol ang marami. Akala natin marami na tayong alam, ngunit ang alam natin ay hindi nauwi sa action. Andiyan si Ate Ann. Akala natin marami tayong alam, ngunit ang kaalaman na yun lalo pa tayo dinaya. Dahil lalo nating pinigil ang kaalaman na umaksyon sa ating buhay. So nabahala ako dahil ang salita po ng Diyos sa Espiritu. Okay ba ang aking boses dyan, Ate Ann? Ang salita ng Diyos sa Espiritu, at kung hindi natin maunawaan, akala natin karunungan. Akala natin tumaas ang ating standard. Pero hindi natin naunawaan na ang talino, ang wisdom na tinatawag natin, ay siya mismo maglulugmok sa atin kung hindi natin nauunawaan. Ang anointing po, o ang buhay Kristo na anointing, ay babaliin tayo, lulugmukin tayo kapag hindi natin alam paano gamitin. Hindi pa maunawaan ng marami, ngunit gusto ko po na isang tabi muna natin ang akala natin ay alam na natin at unawain natin kung ano ang ministering unto the Lord. Punta tayo sa Acts 13. Acts 13. Verse 2. Basahin ko po sa King James Version. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them." Verse 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Gusto ko mag-focus tayo sa verse 2. At nang sila ay nagsisipag lingkod sa Panginoon, ang nag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing tinatawag ko sa kanila." Nagsisipaglingkod sa Panginoon, sa King James Version, ministered to the Lord. Father Almighty, great I am, salamat po at ituturo mo sa amin ang tinuro mo sa akin na kaya naming unawain sa gabing ito. Ama, Daddy, Holy Spirit, salamat, Abba. Salamat, great I am. I bless you in the name of my life, Jesus Christ of Nazareth.
Amen. My angels again, I dispatch you. Go. Go and dispatch this wisdom. In Jesus' mighty name. Ang ministering unto the Lord o paglilingkod sa Panginoon ay iba kaysa sa nagmi-minister tayo sa church. Ang ministering unto the Lord ay pag-uusap ng ama at ang kanyang pinagkakatiwalaang anak. Ang usapan na ito ay upang ang anak mailagay niya ang kanyang sarili sa katayuan ng ama. Ulitin ko po. Ang ministering unto the Lord ay kaiba kaysa sa nagmi-minister tayo sa church, sa mga tao. Ang ministering unto the Lord ay ang paglagay sa ating sarili sa katayuan ng ama. Maraming mga anak na kapag sila ay sinaway ng kanilang magulang, ay nagre-rebelde sila. Nagagalit. Akala nila pinarurusahan sila o ang akala nila ang kanilang magulang ay wala sa tamang wisyo dahil iba na ang panahon nila. Ganyan ang karaming anak na irresponsable. Hindi nila napag-unawa ang sinasabi lagi ng magulang nila pagdating ng panahon. Pag ikaw naman ang magulang, mauunawaan mo ang sinasabi ko. Kaya marami sa ating ayaw lumago. Kaya nag-i-enjoy tayo sa buhay, kabataan. At ang Diablo, gustong-gusto niya yan. Hanggat ayaw natin lumago, ang sabi sa Galatia chapter 4 verse 1, tayo ay alipin, katulad ng alipin. Kahit na tayo ay Panginoon ng lahat. So ang ministering unto the Lord ay usapan ng ama at anak. Na ang anak ay pinakinggan ng kanyang ama at nilalagay niya ang sarili niya sa katayuan ng ama. Pag nailagay niya ang sarili niya sa katayuan ng ama, may nakikita siya na hindi niya nakikita noon. At ang lahat na nakikita niya ay nakabatay sa beauty o kagandahan. Tingnan mo nangyari sa verse 2. Sabi niya ng Diyos, sa Tagalog, sabi dito, at nang sila ay nagsipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, nag-fasting sila. Ang ibig sabihin ng pag-aayuno o fasting, isinantabi muna ang kaalaman ng tao lamang, isinantabi ang kaisipan ng isang bata, at umakyat doon sa kaisipan ng isang malagong anak para mapakinggan niya ang salita ng kanyang tatay. At nang sila ay nagsisipaglingkod sa Panginoon at nangagayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Now, nang sila ay nagminister, nagsipaglingkod sa Panginoon, nagsalita ang banal na Espiritu. Walang paliwanag kung paano sinabi, anong salita ang ginamit ng banal na Espiritu sa mga apostolis na ito. Ang usapan sa ministering unto the Lord ay usapang Diyos, usapang Espiritu, usapang banal na Espiritu. At ang bawat isa sa atin, kung
makaakyat sa ganitong antas ay yung sinasabi sa Obadiah chapter 1 verse 21 na nakaakyat ka sa bundok ng Sion. Pag naakyat ka sa bundok ng Sion, iba ang nakikita mo. Bukod sa malinaw nakikita mo, nandun ka sa isang sitwasyon, sa isang katauhan na ikaw nagkukontrol, ikaw namumuno, ikaw naghahari. At hindi ito kaya ng mga bata o sanggol. So, hindi pinaliwanag kung paano at anong pananalita o lengguwahe ang ginamit ng Panginoon o ng Banal na Espiritu para maunawaan ng mga apostol. Ngunit, dahil naunawaan nila, ang ginawa nila sa verse 3 ay nilehans nila si Barnabas at si Simeon o si Saul para sa gawain ng Panginoon. Kapag hindi nangyari sa atin ito, sa buhay natin sa mundong ito, kapatid, para tayong mga alipin na hindi man nakadanas ng paghahari sa buhay. Maiwan at palagi na lamang tayo nagtataka. Bakit? Ngunit, ang bawat isa sa atin ay bahagi ng Panginoon. Gusto ko itong pananalita ng Banal na Espiritu ay hindi po pareho ng pananalita niya kay Pastor Dindo ng pananalita niya sa akin. Pero sigurado na pag nagsalita ang Banal na Espiritu kay Pastor Dindo ay maunawaan niya. Pero kailangan mag-minister siya unto the Lord. Makipagniig siya sa Panginoon upang alamin ano ang posisyon, ano ang katauhan nakikita, ano ang kagustuhan ng isang ama. Bago tayo pumunta doon sa how-tos, gusto ko po tingnan natin dito sa Efesos 5:30. Gusto ko ibaba ng mababa ang pagkapaliwanag sa akin ng Panginoon at hindi natin maipaliwanag ng maiksing panahon ang lahat. So, himay-himay natin marahil ay bahagi lang ang ating mararating sa gabing ito. Efesos chapter 5 verse 30. Marami sa atin ang laging kino-quote ito. Marami sa atin ang panguunawa nito ay maganda. Ngunit pagdating sa ministering unto the Lord, may malalim siyang kaunawaan na sana maunawaan ng bawat isa. Sabi dito kasi sa King James Version kasi sinabi, sa Tagalog kasi hindi nilinaw. Ngunit sa King James Version ay ganito. For we are members of His body, Efesos 5:30, of His flesh and of His bones. Binanggit po ang flesh and bones. Sa Tagalog, hindi po binanggit ang buto at laman. Sa ibang talata, hindi rin binanggit. Sa King James Version, binanggit. Ngunit sa Tagalog, ang sabi, sapagkat tayo mga sangkap ng kanyang katawan. Ganyan lang pagkasabi. Sangkap, ibig sabihin bahagi. Sa King James Version, tayo ay bahagi ng kanyang katawan
ng kanyang laman at ng kanyang buto. Gusto kong maunawa natin, kapag nag-ministering tayo sa Lord, saka natin maunawaan. Pero sa gabing ito, hindi ka man nag-minister unto the Lord, may ipaunawa ko sana makamtan natin. Pag sinabing tayo ay bahagi ng kanyang katawan, ng kanyang laman at ng kanyang buto, nagpapahiwatig po ito ng kapuspusan ng Diyos sa ating katawan. Hindi lamang nating buhay ang Diyos o buhay si Kristo, nakapuspusan ng Diyos. Ang bawat himay-may ng ating katawan ay mayroong pandinig at may mata. May nakikita at may naririnig. Ulitin ko po. Ang bawat himay-may bahagi ng ating katawan ay may pandinig at may paningin. Kagaya halimbawa ng puso. Kung natandaan niyo sa 2 Kings doon sa kay Propeta Elias o Elisha, namatay si Propeta Elisha sa sakit. Pero si Propeta Elisha ay super anointed. Pero namatay siya sa sakit. Ito ay pahiwatig sa maraming Kristiyano ngayon na ang buhay Kristo, super anointed, ngunit nangamatay sa sakit. Ngunit kahit napatay na si Elisha, inilibing na at buto na lang niya ang natitira. Nung ililibing ng mga Hudyo ang isang patay, may sumigaw na nandyan ang mga kalaban, nagtakbuhan sila at ang patay na itapon nila sa yungib ni Elisha at dumikit sa buto ni Elisha. At ang taong yun ay nabuhay muli. Namatay si Elisha sa sakit. Bago siya mamatay, matindi ang mga himala na nangyari. Minsan isang himala na hindi ka panipaniwala sa mga nandoon. Nagtatabas ng punong kahoy ang mga naroon at may hiniram silang palakol. Bakal ito. Sa kakahampas ng isang taong yon ng palakol sa puno, tumalsik ang palakol doon sa tabing ilog, may katabi na ilog. At ang palakol ay lumubog sa malalim na ilog. Nandun si Elisha at tinanong ni Elisha, saan banda nahulog ang palakol, ang ulo ng palakol? Sabi niya, diyan po, banda riyan. Kumuha ng patpat ang propeta at itinapon doon sa lugar na tinuro ng tao. At ang palakol na bakal lumutang sa ilog. At marami pa siyang kamangha-mangha na himala. Ngunit namatay siya sa sakit. Ang istorya sa Bible ay hindi po history ni Elisha. Hindi history ng mga tao. Kundi lahat ito ay gabay para mapunta tayo sa ating tunay na katauhan na si Kristo Jesus, na the Anointed One. Ang mga istorya na yun ay tayo. Sinasabi ko lagi na ang Bible ay ating spiritual history. Now, ngayon, tayo ay bahagi na ng katawan ng Anointed One na kapuspusan ng Diyos. Si Kristo ang ating buhay. Ang Kristo ibig sabihin, the Anointed One. Ngunit, dahil hindi tayo lumalago, marami sa atin
May buhay, Diyos nga, pero mamamatay sa sakit. Mamamatay sa pigati, mamamatay sa kahirapan, mamamatay sa COVID, mamamatay sa virus. Ngunit, sinabi ng Diyos, walang anumang sandata na pwedeng manaig sa atin. At ang bawat dila na humuhusga sa atin ay ating hahatulan. Pakipost nga sa Tagalog, yung Isaiah 54:17. Nga, pupunahin natin ang dalawang bagay. Ang dila o salita at ang salita ng Panginoon kapag tayo ay nasa kanyang katayuan. Isaiah 54:17, pakipost, tapos punta na tayo ngayon sa unang Pedro chapter 4. 1 Peter chapter 4. Pakinggan nyo lang po kung kayo ay mga baguhan at tatagal kayo ng mga 30 taon pa dito sa mundo. Sinisiguro ko, sa 30 taon na pagtigil mo pa sa mundong ito, hindi mo pa mabilang ngayon kung anong dilubyo o bagyo ng buhay na darating sa iyo. Pero kung makinig tayo sa gabing ito, darating ang panahon, ang lahat ng dilubyo na yan na dapat inihanda ng kalaban o ni kamatayan sa atin, ay hindi siya makakalapit sa atin. Nandiyan na, Isaiah 54 verse 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila na gagalaw laban sa iyo ay hahatulan, ay iyong sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katuwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Marami sa atin ang pagkaunawa na may mga dilang humahatol sa atin. Halimbawa, chinichismis tayo. Halimbawa, sinisiraan tayo. Halimbawa, nagmi-minister tayo o na humahayo tayo, ay binabato tayo. O sinusuplong tayo sa mga nasa kapangyarihan na pawang kasinungalingan naman. Pero hindi ka darating doon, kapatid. Hindi ka pa darating doon. Hindi tayo darating doon kung hindi muna tayo dadaan sa prinsipyo o sa simula ng galaw ng mga dila na ito. Walang tunay na misyonaryo, walang tunay na evangelist, walang tunay na pastor, walang tunay na teacher na hindi dumaan sa panimula ng galaw ng dila na ito. Ulitin ko. May galaw ang dila na ito. May mga pananalita na kapag hindi tayo nakalagay sa katayuan ng Ama, hindi natin napupuna na nagsasalita ang dila laban sa atin. Okay? Tingnan natin sa unang Pedro chapter 4 verse 17. At dito natin alamin ang how-tos. Unang Pedro chapter 4 verse 17. Basahin ko po sa King James Version. For the time, sabi nila, for the time is coming that judgment must begin at the house of God. And if
it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Gusto ko tutukan natin sa verse 17. Makinig po mabuti, makiusap, makinig mabuti. Dahil hindi ito normal na usapin. Kapag narinig natin, naunawaan natin ito, mayroong tayong maririnig na galaw ng dila na hinahatulan tayo. Kaya naman natin sila hahatulan. Marami sa atin hindi nakakarinig ng panimulang hatol ng dila. Kaya sa binasa natin kanina dito sa verse 17 ng 54, lahat daw ng dila nagagalaw laban sa atin ay, sa kahatulan ay ating hatulan. So, punahin natin dito sa basic. Okay? Basic ito. Verse 17, sapagkat dumating na ang panahon. Ibig sabihin, panahon ni na Elijah, ni na Elisha, wala ito. Wala pa itong panahon na ito. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagsisimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Yun ang pagkasabi sa Tagalog. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Gusto ko kunin natin yung pagsisimula daw ng paghukom sa tahanan ng Diyos o sa bahay ng Diyos, nakabatay sa Ebanghelyo ng Diyos. Bigyan natin ng halimbawa para maunawaan natin. Makinig mabuti mga leaders, mga pastors. Pag-alis sa loob ng 6 na araw, doon ka sa bahay mo, sa trabaho mo, saan ka man. Ngunit, may kakapusan. Tutok tayo sa kakapusan. Laging may kakapusan. Sumisweldo ka, halimbawa, 20,000 ang sweldo mo, ang sweldohan ay every 15 days. So, kada 15 days, may sweldo ka 10,000. Pero bago dumating ang 15 days, nagastos mo na ang 10,000 mo sa pamamagitan ng utang o sa pamamagitan ng bili na sa kanilang bayaran. So pagdating ng 15 days, sumweldo ka ng 10,000, kulang pa pambayad sa iyong bayaran. Bahay, kuryente, tubig, utang sa tindahan, kulang. So imbis na ang utang mo ay 10,000, makikiusap ka kung pwede sana sa 4,000 na lang. O 6,000, may 4,000 ka. Para pamasahe, panggastos sa sunod na buwan. Pag sunod na buwan, sumweldo ka ng 10,000, babalikan mo naman ang utang mo, babalikan mo naman ang bayaran mo, kung minsan di ka nakakabayad ng kuryente. May 20,000 kang sweldo. Kaya, pupunta ka sa church dahil makikinig ka ng mabuting balita. Sa bahay mo, may kakapusan. Sa trabaho mo, may kakapusan. Hello, Ate Jen. Kaya pupunta ka sa church at magpapatutuo ka na ang kalaban talaga
Kung kailan na leader na ako, saka naman umaatake sa akin. Ganun. Dahil kapus ka. Pagdating mo sa church, dahil hindi tayo nakapag-minister unto the Lord, wala tayo sa sapatos, sabi ng English. Wala tayo sa katayuan ng Ama. Kaya pagpasok mo sa church, wala kang nakikita ayon sa pagkakakita ng Ama. Pero ang judgment, ang paghuhukom ay nagsisimula daw sa tahanan ng Diyos. Masasabi nating tahanan ng Diyos, tayo. Ngunit, ito ay kadalasan nagaganap kapag nagkita-kita tayo together sa isang lugar o sa tinatawag natin simbahan. Now, kapag ikaw at ako ay nag-minister unto the Lord, ang sabi ng Diyos, pray without ceasing. Doon pa lang sa trabaho sa bahay mo, dapat napupuna mo na may dila na gumagalaw para hatulan tayo. Pagdating mo sa church, kailangan naririnig mo ang dila na yun. Dahil susundan ka sa church. At doon daw sa church mo mapupuna, doon nagsisimula ang paghuhukom, paghahatol. Sa anong paraan? Take note, ikaw na ngayon ang Ama. Nasa kaisipang, kamalayan, katauhan ka ng Ama. Magulang mo. Kahapon, galit ka sa magulang mo. Sinabihan ka, huwag na umuwi na madaling araw. Tapos sabihin mo pang magulang mo, sabihan pa natin, sa panahon nyo kasi, no? Walang ilaw. Alam mo namang iba ng panahon ngayon, millennial na kami. Yan, ganyan. Pagdating na ikaw naman magulang, maunawaan mo. At may nakikita ka na hindi mo nakikita nung ikaw ay suwail pang anak. Yan ang ministering unto the Lord. Isa sa dapat makita mo pagpasok mo ay ang dila na nagsasalita na hindi naririnig ng tao. Ang dila na ito, maririnig lang na nag-minister to the Lord. Pagpasok mo, marami nagtatayuan ng mga baguhan. Walang maupuan. Mayroon kang marinig na dila. Ngunit hindi mo napupuna noon. Ano ang maririnig mo? Kapos ka, tuwing 15 days, kinakapos ang sweldo mo. Pagdating mo sa church, pag-offering na, 50 pesos binibigay mo. 100 piso. Dahil wala ka narinig na dila na dapat mong hatulan. Ang dila na ito ay dila ng walang obligasyon. Dila ng irresponsibilidad. Dila ng mga alipin. Dila na tinatanggap ng alipin. Kaya tinatablan sila ng lahat ng almas. Isa sa mga almas na tumatalab sa maraming Kristiyano ay ang kahirapan, sakit. Ngunit, kapag nakapag-minister ka unto the Lord, pagpasok mo at maraming bangko ang bakante, nakikita mo ang puso, nadadamo ang puso ng Ama. Na dapat bumili ka ng bangko. Ang judgment na yun, ang paghukom na yun, hindi paghukom para daling ka sa impyerno. Ang paghukom na yun, kaisipan ng isang hukom,
kaisipan ng Diyos, kaisipan ng malagong anak na huhusgahan niya. May dila na dati hindi niya naririnig. Pero dinig na dinig niya kaya sinasabuhay niya ang pagiging alipin, pagiging mahirap. Marami nakatayo, walang upuan. May marinig ka. Damdamin ng Ama, bumili ka ng bangko. Dahil ang problema mong matagal na ng kakapusan ay dahil sa church, doon sa tahanan ng Ama, binabaliwala mo ang damdamin at paningin ng iyong Ama. Kung marami namang bangko at wala nakaupo, may marinig ka rin. Namimigati ang puso ng Ama. Bakit may bangko ako binigay, pero wala nakaupo na kaluluwa? Kapag narinig natin, kapag tayo nag-minister unto the Lord, madadama natin ang puso ng Ama. Paano naman, Pastor? Wala na nga kami. Kapos na nga ang sweldo ko, bibili pa ako niyan. Yan ang mga alipin. Hindi na nga tayo nagbibigay. Wala na nga tayong pakialam sa obligasyon sa church. Nagre-reklamo pa tayo sa iisang bangko nating mabili. Nagre-reklamo pa tayo sa isang kaluluwa na dapat umupo sa bangko na yan. Sa church po, nagsisimula ang katalinuhan ng hukom. Mapupuna niya ang napupuna ng Ama. Kaya walang humpay ang kagipitan ng mga anak ng Diyos. Samantala sila ang Panginoon ng lahat. Hindi sila nakakaakyat sa bundok ng Sion. Kaya hindi sila nagiging Savior. Obadiah 1:21. Wala silang konsensya. Hindi sila nakukonsensya sa obligasyon ng Ama na hindi may patupad kung wala sila. Doon sa binasa natin sa Acts 13, pwede namang ihiwalay ng Diyos si Barnabas at si Saul na hindi niya kailangan ng sinuman. Pero kailangan niya ng membro ng kanyang katawan, ng kanyang DNA, ng kanyang buto at laman. Dahil hindi niya pwedeng salungatin ang batas na kanyang binigay, na ang lahat ng kapamahalan sa lupa ay binigay niya sa kanyang wangis at katulad, na siya ngayon kanyang laman at buto. Kaya sinabi sa 18:18 ni Mateo, anuman ang desisyon mo sa lupa, yan lamang ang susundin ng langit. Hindi niya pwede kontrahin yan. Kinakapos tayo, pero nasa atin lahat ng desisyon na hinihintay ng Diyos. Ngunit hindi tayo marunong makinig at tumingin dahil ang damdamin natin, damdamin ng luma, damdamin ng alipin, damdamin ng mga patay. Pagpasok mo sa church, dapat may nakikita ka. Alam mo, tuwing pagkatapos ng gawain, nagkakainan kayo. May nakikita ka ba na isang obligasyon ng isang magulang? Nakita mo ba na pwede ka magbigay ng disposable na plato? Para hindi na maghuhugas si sister kasi kailangan makauwi din siya kaagad.
May nakita ka ba sa loob ng church na nagkahalaga ng 1,000 at masasabi mo, angkinin ko yan, akin yan, obligasyon ko yan? Gitara, naputol ang kwerdas. Tinapik mo ba sa balikat si Kuya, sa Miyerkules, pagbalik mo, dadalik ko ang kwerdas. Ano ba ang pangalan ng kwerdas? Inaangkin mo ang obligasyon na yan. Kapag nangyari sa atin yan sa loob ng tahanan ng Diyos, kapatid, nagsisimula ang karangyaan sa ating buhay. Naalala ko noon, lagi nababanggit sa amin ni Pastor, nung ako'y deacon pa lang, na kailangan may first fruit offering. At ayon sa Old Testament, pag nagbigay mo ang first fruit offering, ito ay panalangin o pakipag-usap sa Diyos na kanyang alalahanin ito ng walang hanggan. So, kahit pa paano, nakakapagbigay ako sa church, pero meron akong konsyensya sa loob na hindi yata sapat na bibigay ko. Nag-pioneer ako ng church, nag-pastor ako. Sa pioneer kong church sa isang slums area, umuupa lang kami ng isang maliit na apartment. Natanggap ako sa isang trabaho dahil ayaw ko na mag-abroad noon. Natanggap naman akong maging manager ng isang maliit na kumpanya at binigyan ako ng 42,000 pesos na sweldo. Panahon ng 2006, ang 42,000 malaki na. Tax-free. Dahil diniklara nila akong non-resident. Ang sweldohan namin ay every 15 days. So tumanggap ako, ang unang tanggap ko 21,000, libre na ang tax. Pa-file ako ng income tax ko, non-resident. Now, naalala ko ang first fruit offering. Sabi ko kay Pastora, may kunting barya pa natira, pagkasyahin natin. Nung linggo, nilagay ko sa sobre, pinasok ko sa offering. Pagbilang ng aming treasurer, nagulat siya. May 21,000. Siguro mga ilang buwan kaming magpapioneer. At natanggap naman ako. So tuwan-tuwa ako nakapagbigay ako ng first fruit ko. Kung hindi ko alam noon na mayroon palang talata na ang first fruit ay hindi kakalimutan ng Diyos kailanman. So, sanay ako sa sweldo na malaki sa abroad. Hindi kasya sa amin ang 42,000. May binabayaran akong kotse, may binabayaran akong bahay. Okay lang, tuloy ang pagpapastor. Inabot ng ilang taon, maraming ministries na lumabas, naging regular tayong minister sa loob ng Bilibid, nakapagpatayo tayo ng maliit na kapilya doon sa loob. Nagbibigay ang Panginoon. Katapos, paangat ng paangat ang buhay na naniniwala ako dahil sa ako ay nagsisilbi sa Panginoon. Ngunit lately ko lang naunawaan ng first fruit offering kahit na yun ay kapanahunan ng Old Testament. Kung gagawin natin ito sa pananampalataya, ministering unto the Lord. Anong nangyayari? Nilalagay mo ang sarili mo sa katayuan ng Ama. Dahil alam mo, may pangailangan sa church.
Bumili kami ng organ, drums, kung ano-ano, mga bangko, pinaayos ang dingding. At dahil sa iyon ay inaalala ng Diyos ng walang katapusan, ibabatay niya lahat ng tinatanggap natin ngayon doon sa pagmi-minister natin unto the Lord sa pamamagitan ng ating giving. Hindi natin naunawaan marahil na ang offering o tithes and offering tinatawag nila ay ginagawa ng mga sanggol. Iba po pag ang mga minister ang gumagawa na naunawaan na sila ang kinatawan ng Ama. Kaya pagpasok mo sa church, doon nagsisimula ang lahat. Ang pag-uhukom, pag-uhusga. May mga dila na nagsasalita na napupuna mo. Dati hindi mo napupuna. Halimbawa, ikaw ang treasurer. Alam mo, na linggo-linggo ang ginagastos niyo sa church. Kailan babadgetan ninyo? Kuryente, tubig, ang inyong salo-salo tuwing pagkatapos ng gawain. At marahil ito ay hindi bumababa ng 500 o mga 1,000 linggo-linggo. Ngunit ang offering ay hindi man lang umabot ng 500. Ikaw bilang treasurer, dapat may narinig kang dila. Hinahatulan ka. At ang hatol na yan, iuwi mo sa bahay. Iuwi mo sa trabaho. Ang hatol na yan, kakapusan. Kaya ang gagawin mo, narinig mo ang hatol ng dila, magtawag ka kaagad ng meeting. Sabihin sa mga leaders, kahit 15 minutes, tumigil muna kayo, mag-meeting tayo. Ayon sa aking pagbibilang, ang ginagastos natin buwan-buwan o linggo-linggo sa pagkain pa lang ay kulang-kulang 500 na. Ang offering natin, 500 lang, wala pa. Kung magbabayad tayo ng kuryente, kapos tayo. Lahat ng mga leaders dapat gagana ang kaisipan ng hukom. Nahatulan nila ang kakapusan na yan. Sa paghatol mo, aangkinin mo ang isang obligasyon. Sasabihin mo, sa linggo, magdadala ako ng ulam. Huwag na tayo magluto ng gatong ulam. Kasya ito sa 10 tao. Magdadala ako ng sinaing. Kasya ito sa 10 tao. O sasabihin ng isa, dagdagan ko ng 500 yan, offering, para kumasya. Hindi natin alam na ito ay paghahatol sa dila na gumagalaw laban sa atin. At kapag nasanay tayo ng ganito, saka tayo hahayo. Dahil hindi ka makahahayo, kapatid. Kapag sa loob ng fellowship natin, wala tayong napupuna na responsibilidad. Magaling tayo magsalita, pero walang bunga. Subok ko ang lahat ng ito. Kaya nung nag-fasting ako ng 5 araw, ang fasting ko ay hindi katulad ng fasting na ginagawa doon sa Acts. Ang fasting ko ay ang kaisipan at ang damdamin na gusto kong maibahagi sa lahat ng leaders. Dahil nalulung ako sa papaliwanag ng napakataas na antas ng paliwanag ng salita, ngunit nakaligtaan ko na dapat sa church may napupuna tayo. Pagpasok mo sa church, magulo ang mga bata. Maingay. Dapat may narinig ka na dila. Magsisimula ng worship. Kaya ipunin mo ang mga bata, hahatulan mo ang dila na yan.
paupuin mo doon sa hagdanan o sa second floor at magpupuri sila. Pag nagsimula na, ikaw magpipreach o ikaw ang dapat nandun ka sa, ikaw ang MC, magtatalaga ka ng tagabantay na sa mga bata sa likuran. Tahimik ka, upo lang. Yan ay pagkahatol sa dila na gumagalaw sa loob ng church. Pagpasok mo sa church, may baguhan. Hindi mo kilala. Ngunit naiwan nag-iisa sa upuan. May dila na gumagalaw na mga deacons, deaconess, mga leaders ay pulang. Hindi na nakikita may bago. Ang bagong ito hindi mayaman, gusgusin, mabaho pa. Ikaw bilang ama dahil nag-minister ka unto the Lord, may naamoy ka. May nakikita ka. May narinig ka. May damdamin kang madadama, damdamin ng ama. Kaya lalapitan mo siya. Bibigyan mo siya ng importansya. Kaya madaman niya na mahal siya ng Panginoon. At isang kagalakan ng isang magulang na may bumalik na kanyang anak. Ano man ang kanyang sitwasyon noon. Adik man siya o magnanakaw. Bakla man siya o tomboy. Dahil ang taong yan, laman at buto ng Diyos. May DNA ng Diyos. Tulog na lang siya. Maraming mapupuna at mahahatulan natin sa loob ng tahanan ng Diyos. Minsan pumasok si Jesus. Maraming negosyante. Pinagtataob niya ang kanilang lamesa. Hinatulan niya. Ang tahanan ng aking ama ay dapat tahanan ng panalanginan. Ngunit ginawa ninyong negosyo ng korupsyon. Hinatulan ni Jesus ang dila ng kahatulan laban sa kanyang katawan. Malit na bagay, kapatid. Ngunit napakahalaga na simula. Pagpasok mo sa church, walang laman ng church. Kung nag-minister ka unto the Lord, madadama mo ang iyak ng Panginoon. Ang iyak ng naglalang ng langit at lupa. Ang iyak ng ama na nagbigay ng kanyang bugtong na anak mamatay para may umupo sa mga upuan na yan. Doon nagsisimula sa tahanan ng Diyos ang paghukom, paghahatol, kapatid. Para hindi tayo tablan ng anumang almas. Dahil ang bawat almas ay nagsisimula sa dila, kapatid. Salita. Lahat ng gyera sa mundo nagsimula sa salita. Lahat ng virus, kamatayan nagsimula sa salita. Ngunit sa maliit na bagay sa loob ng ating tahanan ng Diyos, hindi natin napagpuna na may nagsasalita na dila ng kahatulan. Kapatid, darating ang panahon. Huli na. Hindi ko mapaliwanag, ngunit maraming sinabi sa akin ng Panginoon, napakarami na kung may time tayo bukas, maaari siguro natin pag-usapan sa Google Meet. Tatakbo ako ngayon hanggang alas 2 na madaling araw, may trabaho tayo, tapos babalik tayo. Sana nga madelay ang barko, baka 9 o'clock tawagan na uli ako. So sa mga nakakaunawa, hindi sa maanlog ninyo, dahil hindi lamang kayo, ako rin, marami akong hindi napuna na damdamin at kaisipan. At patuloy na pala ako, tuloy-tuloy ako, pero ang damdamin at kaisipan at damdamin ko ay wala na sa tama. Kaya sabi ko, sandali, mag-offline muna ako. Saglit. Mag-usap tayo, Panginoon.
Dahil dating panahon, lahat tayo maging magulang. Mga magulang ang daluyan ng pagpapala sa mga anak. Pero hanggat ayaw natin lumago, kapatid, ang mana natin, hindi natin makukuha. May iwan tayong mga alipin kahit na tayo ay Panginoon ng lahat. Galatians chapter 4 verse 1. So, mula bukas may practice kayo, mag-minister kayo unto the Lord bago umalis. Dahil ang kakapusan ng sweldo na sinasabi ko kanina ay biglang maglalaho kapag ginangkin natin ang obligasyon sa church. Dahil nandun tayo sa katauhan ng Ama. At magugulat ka, nakaakyat ka sa bundok ng Sion at ikaw pala ang Savior, tagapagligtas. Ikaw rin tagapagligtas sa kakapusan. Magugulat ka na ang libu-libong obligasyon mo ay biglang natakpan ng doble. Naalala ko noon, bago ako matanggap bilang manager, nagtuturo ako sa school, sa college. Nagtuturo din ako sa isang training center. Pero kapos na kapos. Magkano ang sweldo sa school? Nainggit pa sa akin ibang teachers doon dahil matagal na sila doon. May mga tinuturo nila kasi engineering. Tagal na sila, 25 years na 20 years. Bakit pagpasok ko rin, malaki ang sweldo ko? Pero lang daw kami teacher. Medyo kaiba nga ang aking kasing subject na tinuturo. Bukod sa pare-paro kami may mga physics ka diploma. May extra na subjects akong tinuturo na hindi naman nila maituro. Kaya hiningaan ko ng gano'n. Akala ko malaki na. Yung para babawasan ng tax. Ay kung sumisweldo ako nung araw ng 150,000 pesos kapag ako nag-abroad. Sisildohan mo lamang ako ng 30,000, kaya talaga kakapusin ako. So nagturo uli ako sa iba. Doble trabaho, wala rin. Pero tuloy ako sa pag-minister. So ang sweldo ko hindi ko maasahan dahil sa laki ng aking bayaran. Sa hulog pa lang ng bahay, 27,000 na. Hulog sa kotse, 10,000, 37,000 na. Ang mga bata, nangangailangan. Ang gatas pa lang, magkano na. Umabot na 10 buwan, hindi ako kinapos. Never. At never ako bumalya sa mga bayaran. Lagi kong napupuna ang responsibilidad ng damdamin ng Ama pag pumasok ako sa church. Hanggang sa umabot nga na nabigyan ako ng isang trabaho na tax-free, pero kapos pa rin kung babatayan ko sa mathematics. Pero maraming dumating sa church. Lagi kong tinatanaw na may mga dumarating na mga giver, mga leaders, at may dumating. Hindi isa, marami. At ang malit na apartment na yan, binili niya, kasama ang katabi ng apartment, pinagawa niya at ginawa, lumapad ang church. Sabi ko, eto, may dumating, isang doktor, koronel, kung ano-ano. Nagkaroon ng sasakyan ng church. Marahil napupunan ninyo. Kung mapunta kayo sa aking bahay, hindi nyo makita ang kagandahan ng church sa bahay ko. Inuuna ko ang church.
Dahil doon nagsisimula ang paghuhukom ng Panginoon. Darating daw ang panahon, at ngayon na nga, ayon sa mabuting balita ng kapangyarihan ng Diyos, Gospel of God, ay hahatulan natin. At magsisimula ang paghahatol na ito sa tahanan ng Diyos. Hindi ito paghahatol na punta tayo sa piano, no. Makikita natin ang dapat hatulan. Gumising na tayo, mga leaders, mga pastor. Hindi natin makuha sa barasuhan, tao lamang ang buhay na ito. Umakyat tayo sa bundok ng Sion, umakyat tayo sa katayuan ng Ama, at maghahari tayo sa buhay. Magugulat ka. May dumating na hindi ko naman kakilala, pero dahil ako ang manager, tumawag sa akin. Pwede ba bigyan mo ako ng service record? Ay, kung tagal ka nang hinahanap dito, saan ka ba galing? Isang taon ka mahigit na wala. Sabi niya, sa Australia ako. Nakakuha ako ng trabaho doon, trabaho natin. Ganun. Dahil sa kababayan ko naman siya, pinuntahan ko sa baba, daladala ko kailangan niya. Kain kami sa Chowking. Sabi sa akin, nangangailangan ako nakasama. Gusto mo ba sumama sa Australia? Magkano ba? Ito tatanggapin mo, libre bahay, libre kotse, libre gasolina, libre kuryente, libre tubig. Pagdating mo doon, may bahay ka kaagad. Tulad itong bahay na ito. 5 kwarto ito, kapatid. Libre ito. Inanda ng Panginoon ito. Sige, okay. Okay, sabi niya, kain ka lang. Tinawag sa manager dito sa Australia. Maya-maya, tumawag, kinausap ako. Okay, shoot. In 45 days, nandito ako sa Australia. Dahil nakita ko ang obligasyon ng Ama. At mula noon, pinagpala tayo. Napagpatayo tayo ng church, kung ano-anong nagawa natin, dahil sa first fruit offering. Kapatid, please. Hindi ako nagsasalita ng hindi ko dinanas. Walang imposible. Dati ako gumagapang sa hirap. Kumakain ng daga araw-araw. Pero may pangarap ako. Hindi ko alam na sa pangarap na yon magkukross sa landas ng pangarap na yon ang pagpapastor. Magkukross sa landas na yon ang Gospel of God. At hinarang niya ako. Kapag kaharang niya sa akin, pinutol niya ang pangarap na yon na hindi kakambal ng kanyang salita. Nakulong ako. Muntik-muntik na ako. Dahil may puso ang tao. Nakita ng Diyos ang puso ng kahit na hindi niya kilala kung sino siya, ngunit ang puso niya matulungin, maawain sa dukha. Hindi niya inuuna ang kanyang sarili. Bukas makaluwa magising ka, haharangin ka ng Panginoon. Hawakan ka sa kamay at sabihin niya, sabay tayo. Abutin natin ang matagal mo ng pangarap. At matututo tayo mag-minister unto the Lord. Makikita natin ang kanyang paningin, ang kanyang kaisipan, at dadamahin natin ang kanyang damdamin. At lahat ng dila na humahatol sa atin, hahatulan natin. Kaya walang sandata na pwedeng manaig sa'yo.
Ito lang ang kaya ko sabihin ngayon. Bukas, kung magkaroon tayo ulit ng panahon, unti-unti natin ipaliwanag. Kapatid, ang kalaban natin ay Diyos ng sanglibutan. May dila siya. So church, simulan mo. Punahin ang dila niya. Pag napuna mo, hatulan. Ang kinin mo ang obligasyon, ang kinin mong responsibilidad. Nang matigil na ang matagal ng bunga ng kanyang paghahatol sa ating buhay. Kakapusan, magulang, kapatid, na hindi nakakilala sa Panginoon, na hindi sumasama sa iyo, na hindi nakikinig sa iyo, kaya nahiya ka tuloy magsalita sa kanila, makikinig sila. At lahat ng sambahayan mo, hindi lamang ligtas sa impyerno, ligtas sa kakapusan, sa kahirapan, sa sandata ng kalaban. Amen? Sana naunawaan ninyo. Father Almighty, great I am, salamat po. At kahit papano sa mababaw na paraan ay may napaunawa ang bawat isa sa amin na dapat kami mag-minister unto you upang mailagay namin ang aming katayuan sa iyo bilang magulang at makita namin na hindi namin nakita nung kami ay wala sa iyong kaisipan at damdamin. Father, salamat ulit. At dalangin ko na may lathala ito sa lahat ng aming kaibigan, kamag-anakan, at aming mga tropa. I bless you, Almighty, great I am, Father. Daddy, Holy Spirit, salamat sa pagpapaalala. I give you back the glory and the dominion. In Jesus' mighty name of our life. Amen. And just again, thank you. Thank you. Guys, mahaba pang panahon. Mahaba pa ang ating lalakbayin. Huwag tayong lumakbay ng kapos at mabigat. Lalakbayin natin, sinabi ng Panginoon. Sabi niya, my burden is light. Ang ibig niya sa inyo ng paghahari ko magaan. Magaan mo may patukan. Sabi niya, ang aking yoke ay hindi katulad ng yoke, kabigatan na dinadanas mo. Ang yoke ko ay obligasyon ng Ama. Pag nakita mo, pag nadama mo, pag naisip mo ang kaisipan ng Diyos, mahahatulan. At magsisimula ito sa tahanan ng Diyos. I love you guys.